Hello. Ngayon, pag-aaralan natin ang Bible. Tingnan natin kung ano ang matututunan natin ngayon. Sasagutin ng Biblia yung tanong na ano ang kaharian ng Diyos? Malamang matagal na ninyong naririnig ito. Kahit sinong tao, anong reliyon niya, madalas naririnig niyo ang salitang kaharian ng Diyos. Ano ba talaga ang kaharian ng Diyos sa sinasabi ng Biblia? Ang kaharian ng Diyos, ang pangunahing tema nitong Bible. Alam niyo ba yon? Itong buong Biblia, may tema yan. Ang buong tema ng Biblia ay ang kaharian ng Diyos. Alam niyo ba na ito ang gagamitin ni Jehovah? Si Jehovah ang tunay na Diyos. Gagamitin niya itong kaharian na ito para tuparin ang orihinal na layunin niya para dito sa lupa. Kaya sasagutin natin sa Biblia kung ano ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, pwede niyong buksan din sa Biblia na kayo ang makakumbinsi sa sarili ninyo na ito nga ang sinasabi ng Biblia. Kaya, sagutin natin. Number 1, kung may kaharian, meron ding namumuno. Pag-uusapan din natin yan. Di umpisahan natin. Ano ang kaharian ng Diyos? Tingnan natin kung saan nakasulat yan. Tingnan natin kung bakit binanggit yan sa Biblia at sino ang bumanggit yan. Tingnan natin dito sa Mateo 4:17. Buksan ninyo ang inyong Bible. Ganito ang sabi ng Biblia sa Mateo 4:17. Sabi, mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinasabi niya, magsisi kayo dahil ang kaharian ng langit ay malapit na. Napansin ninyo ang sinabi ni Jesus? Tinutukoy niya yung kaharian ng langit. Kaya, ang kaharian, tumutukoy ito sa isang gobyerno na itinatag ng sino yung nandun sa langit? Ang Ama ni Jesus, ang Diyos, si Jehovah. Kaya malinaw na ang kaharian ay isang gobyerno, tunay na gobyerno na itinatag ng Diyos na Jehovah. Tingnan pa natin. Sa 1:1836, ito naman. Buksan ninyo ang inyong Bible. Subaybayan ninyo habang binubuksan ko rin ang Bible ko. 1836. Magandang makita ninyo. Magandang mag-aral talaga ng Biblia. Marami tayong matututunan, Ganito ang sabi sa 36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanlibutan ito, lumaban sana ang mga tagasunod ko para hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero ang totoo, hindi nagmumula rito ang kaharian ko. Napansin ninyo, kung merong gobyerno, tiyak na merong namumuno o namamahala. Ano sagot ni Jesus? Sino daw yung namamahala o magiging hari nito? Oo, malinaw ang sagot. Sinasabi ng Biblia na si Jesucristo ang hari nito at mamamahala siya. Saan daw magmumula? Sa langit. Kanina napansin natin yung gobyerno, hindi dito sa lupa, kundi tinatag ito ng Diyos na Jehovah sa langit. Kaya si Jesus ay mamamahala, hindi sa sanlibutan ito, nakasalukuyang sanlibutan ito, kundi mamamahala siya sa langit. Sa langit lang ba? Mamaya makikita natin kung ano yung masasaklaw na ng kanyang otoridad. Tingnan natin. Hanggang kailan yung termino ng pamamahala ni Jesus?
O buksan ninyo yung Lucas, o pansinin ninyo, Lucas 1. Kaya marami tayong matututunan sa Biblia. Lucas 1, 32, 33. Ayan. Lucas 1. Ayan. Nandiyan na ba kayo? O buksan ninyo ang inyong Bible. Tingnan niyo ulit. Sa 32. Okay. Ang sabi sa 32, siya ay magiging dakila. Si Jesucristo yun. Ayan. Ang sabi dito, magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Diyos na Jehovah ang trono ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakaroon ng wakas ang kanyang kaharian o pamamahala. Nakita ninyo? Hanggang kailan daw maghahari o mamamahala si Jesus? Oo. Tinuturo sa atin ng Biblia na maghahari siya magpakailanman, kagaya ng sinasabi ng Biblia. Kaya bilang hari sa kaharian ng Diyos, pamumunuan ni Jesus ang lahat ng nasa lupa. Maganda bang mag-aaral ng Biblia? May natutunan ba kayo? Kaya next time, pag-uusapan natin, i-share ko naman sa inyo kung sino ang kasamang mamamahala ni Jesus. Meron pala siyang kasama. Next time, pag-usapan natin, ituturo ko at i-share sa inyo.